Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ito na. May reaksyon na, may statement na si Marcos Jr. tungkol dito sa umiinit na mga pahayag na ni Lisa Araneta ang kanyang asawa at ni Sara Duterte ang ang Vice President at ang DepEd Secretary ng kanyang gabinete. Nung nakaraang araw, nalaman naman natin na si Lisa Araneta ang kanyang asawa, ang First Lady, ay nagsabi na si Sara ay badshot sa kanya. Badshot daw sa kanya, hindi niya gusto ang mga ginawa ni Sara Duterte sa kanyang asawa na si Marcos Jr. Ngayon, ang sagot naman ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, walang kinalaman daw ang mga sinabi o ang sentimento ni Lisa Araneta sa kanyang trabaho bilang DepEd Secretary at Vice President. Parang sinasabi niya, may mandato siya kasi binutuhan siya ng tao. Wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin ni Lisa Araneta. Eh ngayon, si Marcos Jr. siyempre, naiipit siya dyan. Presidente siya ng Pilipinas, siyempre yung asawa niya, si Lisa Araneta, at si Sara Duterte naman, Vice President niya yan, at saka ginawa niyang miyembro ng gabinete niya bilang DepEd Secretary. Dumarami na ngayon ang nananawagan na si Sara Duterte ay mag-resign na dahil kung may delikadesa siya, obvious naman na hindi niya suportado ang administrasyon ni Marcos Jr. Kunwari lang siyang nandyan pa kasi kailangan niya nga. Kailangan niya na nandyan pa siya. Pero ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga supporters, lahat umaatake na kay Marcos Jr. Yung opposition nga yung traditional ngang opposition tulad ng Liberal Party at ang iba pang mga grupo na opposition, hindi naman ganon ka personal kung umatake kay Marcos Jr. Ang talagang personal ng umatake kay Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon, lahat na halos ng ginagawa niya ay binibigyan ng negatibong komentaryo, reaksyon, at umaabot na sa puntong nananawagan sila na mag-resign na daw si Marcos Jr. o kaya mag-i-impeach ito. Kung may mga nananawagan pa nga na patalsikin na lang daw ito ng kudeta o pag-aalsa ng militar. So, sinong mga gumagawa niyan? Mga supporters ng Duterte, nila Sara, ng kanyang ama. Kaya ngayon, tinatanong si Marcos Jr., anong masasabi niya? Ang ang problema dito, ang sabi ni Marcos Jr., hindi, okay lang kami. Naunawaan ko si Sara Duterte, ang Vice President, sabi niya. Naunawaan ko ang nararamdaman niya. Kaya hindi ko tatanggalin 'yan sa gabinete, sabi ni Marcos Jr. Hindi niya raw papalitan. Kasi sabi niya okay naman si Sara, ginagawa niya naman ang gawain niya eh. Oh. Eh bakit ko naman aalisin, sabi ni Marcos Jr. Anong masasabi niyo diyan mga kabunyog? Ha? Ah, sabi tuloy ni Santander Alvarez, ay ewan, mga inutil lahat sila eh, mga buwisit naman sila lahat. Alam nyo, tayo mga kabunyog, tayo, kahit naman hindi tayo bumoto kay Marcos Jr., pero hindi naman natin yan minumura. Hindi naman tayo sa kanya, bastos. Hindi rin naman natin pinapanawagan na, oy Marcos, mag-resign ka na. Hoy Marcos, dapat sa'yo patalsikin na. Wala tayong ganun. Pag mga maayos naman yung policy o programa o ginagawa ng gobyerno ni Marcos, sinusuportahan naman natin. Pero kapag mali, lalo na corruption ang issue ah, o kaya hindi tumutugon sa pangangailangan ng bayan, ay pupunahin din natin ang mga programa o ginagawa ng administrasyon. Pero ang talagang wala nang nakikitang mabuti sa administrasyon ni Marcos, lahat na lang masama, yung mga Duterte. Yung mga supporters ni Duterte, 'di ba? Mas pa nga tayo eh, mas hindi tayo talaga hindi talaga tayo yung napaka irresponsableng oposisyon. Tayo, pag tama naman yung ginagawa ng administrasyon, sinusuportahan natin. Pero pag mali, linalabanan natin tulad ng Tchatcha, Maharlika, korupsyon. Pero itong mga supporters ng Duterte, nila Sara, nila Digong, hindi, wala nang nakikitang mabuti sa administrasyon ni Marcos Jr. Saka minumura nila, binabastos talaga nila. Ay problema dito kay Marcos Jr., wala eh, lutang nga eh. Weak, mahina talaga. Mahina. Pinagtatanggol pa si Sara.
Pinagtatanggol pa si Sara. Sabi niya, mabuti naman si Sara Duterte, ginagawa niya naman yung trabaho niya, kaya hindi ko nakikitang alisin yan bilang sekretary ng DepEd. Wala talaga, no? mm. Oh. Asawa niya na niyan ang nagsabi. Oh. Anyway, panoorin niyo muna mga kabunyog yung balita para makasituate kayo. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan ng ilang mababatas na tanggalin sa gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga patutsada ng pamilya Duterte sa Pangulo, atensyon sa pagitan ng Vice at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Live mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, nagpunta dyan ng Pangulo kanina at ano ba ang mga sinabi niya tungkol kay VP Sara? Ruth, nang galing mismo sa bibig ni Pangulong Marcos, I don't see any reason behind that. Wala siyang nakikitang dahilan para paalisin o piliting mag-resign bilang Education Secretary si VP Sara. Ipinagtanggol pa ni Pangulong Marcos si Vice President Duterte. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagang tanggalin sa gabinete si VP Sara. Mukhang nauunawaan naman din daw ni Vice President Duterte bilang isang asawa ang nararamdaman ng unang ginang. Kasunod yan ng mga patutsada ng pamilya ni VP Sara sa Pangulo. Paliwanag ni PBBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at dapat pang matutong palampasin ang ilang mga maaanghang na salita. Kakausapin din daw ng Pangulo si VP Sara pero bago yan, may mensahe siya rito. Narito ang kanyang pahayag. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Tiniyak ng Pangulo. Anyway mga kabunyog, bahala na si Marcos Jr. dyan. Pagsisisihan niya yan sa bandang uli. Gay Manansala, salamat sa pag-send ng stars. Alam nyo, pagsisisihan niya yan sa huli. Pag hindi niya chinik ang Duterte, lalong lalakas yan. Pag hindi nila chinik yung Duterte, ganyan. Si Sara Duterte, magaling yan magkunwari. Pilit kahit grabe na ang pagtitimpi ni Sara. Kasi talagang sa totoo lang, grabe na ang galit ni Sara dito kay Marcos Jr. Kaya lang, ayaw niya kasing matanggal siya sa pagka-DepEd Secretary kasi malaking pundo ang mawawala sa kanya. At bilang Vice President, kahit papano, dahil part pa siya ng administrasyon ni Marcos, ang budget niya 2 billion pa rin. Kahit inalis na yung confidential funds na 500 million, ang natira sa kanya 2 billion pesos pa rin bilang DepEd, bilang Vice President. Kay Leni Robredo noon, 500 million, 600 million. O ayaw ni Sarang mangyari sa kanya yun, hindi niya kaya yun. Hindi niya maisip yun. Kaya kahit siya piko na sa administrasyon ni Marcos Jr., hindi siya magko-comment. Magkukunwari siya na okay pa sila ni Marcos Jr. Yun ang advice sa kanya ni Gloria. Sabi sa kanya ni Gloria, wag mong kalabanin. Hayaan mo na yung tatay mo. Hayaan mo na yung mga kapatid mo ang umatake, pero ikaw, mo lang, makipagplastikan kay Marcos Jr. Kasi kapag kinalaban mo yan, tatanggalan ka niya wala ka ng pondo sa DepEd, hindi mo na magagamit yan. Pangalawa, yung Vice President, liliitan na niya ng budget kasi magkalaban na eh. So, inaano ni Sara, kinukontrol yung sarili niya. Ito naman si Marcos Jr., hindi natin alam ano bang kinakatakutan niya diyan kay Sara. Ano bang kinakatakutan niya sa Duterte? Pagdating ng panahon, kapag lumakas uli ang mga Duterte, dahil hindi inaatake ni Marcos Jr., hindi niya din, dapat idurog niya yan, i-demolish niya na yan, durugin niya na, hindi na makabangon uli. Wala eh. Nakikipagmabutihan pa itong si Marcos Jr., hindi natin malaman. Weak talaga eh, mahina talaga. Sabi ni Hilario Francisco Murieda, anong aasahan nyo sa week? Yun na nga eh.
Ang problema, yung kanyang pagiging mahina na yan, sasamantalahin lalo yan ng Duterte. At pagdating ng panahon na lumakas uli si Sara at nanalong presidente yan sa 2028, alam niyo kung anong gagawin niya? Ay, gagantihan yan sila Lisa Araneta, sila Romualdez. 'Di ba? Gagantihan yan. Oh, ano, si Sara Duterte pa. Ang mga Duterte pa. Kaya lang naman yan ganyan ngayon tahimik si Sara. Kasi nga hindi na sila ang nakaupo eh. Vice President lang siya. At ayaw niya namang kalabanin ang Marcos kasi mas malaking mawawala sa kanya. So ang advice sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya tulad nila Gloria, tiisin mo lang. Tiisin mo lang. Kahit anong sabihin sa ni Lisa Araneta, tiisin mo lang. Kasi para manatili ka pang nasa gabinete, ganyan yan eh. May pundo ka pa. Hayaan mo na yan si Martin Romualdez at si Lisa Araneta kay Marcos Jr. makipagplastikan. Ganyan ang ginagawa ni Sara. Itong si Marcos Jr. naman napapaniwala. Napapaniwala. Bagay, bahala na siya dyan. Darating ang panahon yan, baka mabagsak siya, maibagsak siya sa puder. Pag naibagsak siya sa puder, magsisisi siya. Anyway, mahina eh. Sayang, hindi magamit. Ano na sana eh, kung sa boxing, malapit ng manak-down ang manak-out ang mga Duterte eh. Pinapaano pa nito eh. Binibigyan pa ng pagkakataong makarecover. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sige po. I-discuss ko uli ito. May mga gagawin pa kasi ako eh. Gusto ko tong topic na to. Pero gusto ko nito medyo mahaba-habang talakayan. Kaya lang may mga tinatapos akong documents. Hindi ko muna to discussin ng buo. Hintayin nyo uli yung discussion ko nito na mas malawak. Ngayon kasi, diniscuss ko lang kasi mainit yung issue. So nagbigay ako ng initial comments. Pero marami pa akong gustong i-share sa inyo na masasabi ko. Later. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.